Arestado sa Rodriguez Rizal ang lalaking pinatay ang mismong kaibigan nang dahil sa umano'y onsehan sa droga. Ayon sa pulisya, nangyari ang pananaksak sa Dasmariñas, Cavite, saka ito nagtago sa Masbate nang ilabas ang kanyang warrant noong 2019. Lumipat ng pinagtaguan ng suspect sa kabundukan ng Rodriguez Rizal sa pag-aakalang hindi ito papasukin ng otoridad. Nakakulong siya ngayon sa custodial facility ng Rodriguez Police at tumanging magsalita sa mga paratang sa kanya. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin, mga kapuso, kasya pa ba ang kinikita nyo sa isang araw? Apela po ng isang grupo sa Pangulo, gawin ng certified as urgent ang panukalang batas para sa 200 pisong taas sahod. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagkain pa lang, pamasahe at perang ipinapadala sa pamilya, ubos na ang sahod ni Joanne na minimum wage earner. Kaya paano pa raw siya makakaipon? Parang wala na din po kasi siyempre may mga family din po kami binibigyan namin. Kuryente, tubig. Si Raymond madalas kapusin dahil sa dami ng mga gastusin at nagtataas ang presyo ng bilihin. Minsan po na-sure talaga. Lalo na po pag siyempre po may sariling expenses din po ako. 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage sa Metro Manila, alinsunod sa huling wage order na ipinatupad noong July 2024. Nasundan ito ng wage increases ng iba pang Regional Wage Board. Pinakahuli sa Bicol ang bagong minimum wage na 435 pesos, epektibo ngayong araw at ipatutupad by tranches. Base sa latest wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, naglalaro sa 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila. Simula sa darating na Mayo, maaari nang magsimula ang panibagong minimum wage determination cycle sa NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment, magkakaroon din daw ng wage review na malapit sa anniversary date kung kailan huling nagpatupad ng wage increase sa isang lugar. Kung titingnan natin ang mga nakalipas na panahon, lagi namang nagkakaroon ng adjustment. Sa loob ng isang taon, kailangan lamang talaga isang wage adjustment. No? Para nang sa ganon, magkaroon din ng predictability at matulungan din ng mga negosyo na makapagplano rin doon sa mga adjustments. Pero nakukulangan dyan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Hirit nila kay Pangulong Marcos is-certify as urgent ang panukalang batas para sa 200 pesos na wage hike. Lalo't nagmahal ang pamasahe sa LRT1 at may mga petisyon pang dagdag pamasahe sa jeepney at city at provincial bus na dedesisyonan daw ng LTFRB ngayong buwan. Sabi ng palasyo, ngayon po ay pending po, kung di ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. Mas pinatututukan daw ng Pangulo ang pag-review ng mga wage board. As of the moment po, wala po sa akin pang naibibigay kung anumang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Sagot ng DOLE, mahalagang ibalanse ang kapakanan ng mga negosyo at mga manggagawa. Kung may panukalang batas, hayaan nating gumulong din ang proseso. Pinag-aaralan din ng ating Pangulo yung may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang may kinalaman sa sweldo, may kinalaman din sa mga presyo ng pangunahing bilihin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayong tag-init, ramdam din ng mga hayop ang nakakahapong panahon. Ang tips ng veterinaryo para iwas heat stroke ang mga alagang hayop sa Usapang Pets ni Nico Wahe. Ready for summer na ang mga toy poodle na to. Ang makapal nilang fur, bye-bye muna para iwas heat stroke. Maging ang 7 golden retriever na ito, bawas muna ang playtime. Sa hapon na lang po sila nagpe-playtime. 24/7 nakabukas ang aircon sa lugar kung saan naroon ang mga aso. Isang beses sa isang linggo rin paliguan ng mga aso. Sinisiguro rin na laging may malinis na inumin ng mga aso. Yung hingal na sila, lumalabas na po yung dila, ayun po. Pinapasok ko na po sila. Tapos pinapainom muna ng tubig bago ipasok. Ngayong mainit ang panahon, hindi lang naman tayong mga tao ang nahihirapang magpalamig. Yung mga aso rin na gaya nitong
mga golden retriever. Up na. Ito si Tokyo. At katabi niya naman ay si Paris. Yung mga golden retriever na gaya nito, medyo makakapal yung kanilang mga balahibo. Dahilan para madali silang mag-overheat kapag ganitong tag-init. Kaya sa mga gaya nitong mga golden retriever, kailangan yung kapaligiran nila ay medyo malamig at maaliwalas at dapat palaging may tubig. Pag makapal, mahirap mag-dissipate yung init. Kumbaga mahirap lumabas sa katawan nila yung init. So para silang naka-jacket. Hindi rin daw kasi nagpapawis sa mga aso gaya ng tao. Sa kanila is dun sila sa ilong, sa part ng ilong. Ayun, nagpapawis. Nailalabas nila yung init ng katawan through panting, nag-urinate din sila, umiihi sila. Ayun, para lumabas yung init ng katawan. Kung walang aircon sa bahay, may paraan din para masigurong hindi may initan ng mga pet. Pwede tayo maglagay ng mga electric fan. Yung diskarte ng iba is naglalagay sila ng mga ice dun sa paligid, tapos sinasabayan nila ng fan. Maigi na bantayan ng mga pet ngayong tag-init dahil baka nakararanas na pala ng heat stroke ay hindi pa natin alam. Mapapansin natin, hingal na hingal yung aso. Pangalawa is yung nagkakaroon sila ng changes doon sa lips nila or doon sa gums nila. Makikita mo, from pink, nagiging red or purple. Severe cases, pwedeng mag-manifest ng neurologic signs. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng seizure, may mga involuntary twitching. Kung sakali man daw na heat stroke ay huwag bubuhusan ng malamig na tubig ang mga pet. Tap water lang daw ay sapat na at saka tutukan ng electric fan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.